Ang maingay na prinsesa. Ang maingay na prinsesa, isang romantic comedy drama. Sa gitna ng Quezon City, sa isang maliit na apartment building na halos gumuho na, nakatira ang pinakamaingay, pinaka-hyperactive, at pinakakulot na babae sa buong Metro Manila. Ang pangalan niya, Mika Santos. 25 taong gulang, walang preno sa bibig, walang arte sa buhay, at walang-wala sa bulsa. Oo, ganyan siya ka-positive kahit wala siyang pera. Kahit ang breakfast niya ay instant noodles for the 5th day straight. Kahit ang sapatos niya ay may butas na. Pero si Mika, hindi siya sumusuko. Kasi siya ay fighter, siya ay survivor, at siya ay late na naman. Kinaumagahan, nagmamadali siyang sumigaw. Ang sabi niya, "Ay Diyos ko, ay punyeta, ang aga-aga, late na naman daw siya." Si Mika ay nagtatrabaho sa isang fancy restaurant sa Makati bilang waitress. Hindi siya bagay doon. Masyadong maingay, masyadong hyper, masyadong Mika. Pero kailangan niya ng trabaho, kaya tinitiis niya. At ngayong umaga, may VIP customer daw na darating. Sabi ng manager, super important, kaya bawal mag-late. Pero obviously, late na siya. Si Manager Danny, 40 taong gulang, stress na stress lagi dahil kay Mika. Mabait naman pero alam niyang si Mika ay walking disaster. Nung dumating si Mika, hingal na hingal. Sinabi niyang present na daw siya. Nandito na. Hindi pa ba dumating yung VIP? Sabi ni Manager Danny, 15 minutes daw. 15 minutes lang naman siyang late. New record na daw. At tumawa si Mika. Sinabi niyang progress daw yon. Kasi last time, half hour daw siya. Ngayon 15 minutes na lang. Hindi alam ni Manager Danny kung maiinis siya o matatawa. Pero wala nang time kasi dumating na ang VIP. At hindi lang basta VIP. Ito ay si Tristan Yu, ang youngest CEO ng Yu Corporation, anak ng may-ari ng pinakamalalaking real estate company sa Pilipinas. At siya ay certified heartthrob, guwapo, matangkad, matalino, at certified pain in the ass. Pumasok si Tristan, naka 3-piece suit, naka sunglasses kahit nasa loob siya, may hawak na luxury briefcase, at sa likod niya, 3 bodyguards at isang assistant. Kinabahan si Manager Danny. Binati niya si Mr. Yu. Sinabi niyang welcome back sa restaurant nila. At sabi ni Tristan, malamig ang boses, same table daw, same order. At please make sure daw walang distractions ngayon. Sumagot si Manager Danny, "Yes sir, of course sir." At nag-assign si Manager Danny ng servers. Pero alam mo naman si Manager Danny, gusto niyang mag-suffer si Mika minsan for being late. Kaya sinabi niyang siya, si Mika, ang mag-serve kay Mr. Yu. Gulat si Mika. Bakit daw siya? Alam naman daw ni Sir na siya ang pinaka-clumsy doon. At ngiti si Manager Danny, sinabi niyang exactly. Punishment daw yon sa pagiging late. At bumulong si Mika sa sarili niya. Gago daw. Pero malakas niyang sinabi, "Sige po sir, kaya niya daw yan." Lumapit si Mika sa table. May hawak na menu at notepad. At nang makita niya ng malapitan si Tristan, parang may kumurot sa dibdib niya. Bakit? Hindi naman siya type ang mga mayabang na lalaki. Pero may something sa mukha nito na familiar. Masigla siyang nagsalita. "Good morning daw sir. Welcome to Le Jardin." Siya daw si Mika. She'll be his server for today. Ano daw po ang gusto niya? Tumingin si Tristan sa kanya. Kunot ang noo. Sinabi niya, "Ikaw." At ngiti si Mika. Opo daw siya, si Mika Santos ang friendly niya. Pero sabi ni Tristan, kunot pa rin ang noo. Hindi daw. Bakit daw parang kilala niya si Mika? Natigilan si Mika. Kilala? First time niya makita tong mayamang to. Kaya tumawa siya. Sinabi niyang, "Sir, imposible daw po yun. First time niya daw pong makita si Sir. Baka daw pareho lang sila ng..." Pero turo si Tristan. "Yang kulot mo daw. Yang nganyang ngiti mo. At yang..." Tumayo siya bigla. "Ikaw daw yung bata sa playground."
At sumigaw si Mika. Ha? At sa moment na yon, may sumabog na memorya sa utak ni Mika. Flashback. Mga 20 taon na ang nakalipas. Siya ay 5 taong gulang. Naglalaro sa isang private playground. May batang lalaki, 5 taong gulang din, na lagi niyang kakalaro. Ang pangalan nito? Tantan. Naalala niya ang boses niya nung bata pa. Tantan daw. Hulaan mo daw. Ilang beses siya mag-swing. At sumagot si Tantan, 3 lang daw. Ikaw daw scaredy cat. At sabi ni Mika, hindi daw, 10 daw, tignan mo daw. At nag-swing si Mika ng malakas, masyadong malakas, at nahulog at umiyak. At si Tantan, tumakbo papunta sa kanya. May dala ng band-aid na may print ng stars. Sinabi niyang, wag daw siyang umiyak. Tignan daw niya, may star na daw siya ngayon. Bumalik sa present. Gulat si Mika, nanginginig. Tantan daw. Ikaw daw si Tantan. At ngiti si Tristan. Unang ng ngiti niya, mischievous. At ikaw daw si Mika. Yung bata daw na laging nahuhulog, laging nawawala, laging maingay. Namula si Mika. Hindi daw totoo. Ikaw yung bata na laging nang aasar sa kanya. Yung laging sinabing hindi mo daw kaya yan. At natawa silang dalawa. Pareho. At sa moment na yon, may spark. Pero hindi pa alam ni Mika kung ano ang ibig sabihin noon. Umupo ulit si Tristan. May smirk. So, Mika Santos daw. Naging waitress ka pala daw. Interesting career choice daw. Defensive si Mika. Oy, walang daw masama sa pagiging waitress. Honest job daw ito. At least, hindi daw siya nakadepend sa pera ng magulang. Lumalaki ang smirk ni Tristan. Oh? So nakadepend ka daw sa pera ng sino? Boyfriend mo daw? Inis si Mika. Wala daw siyang boyfriend. At wala daw siyang pake sa pera. Kaya niya daw ang sarili niya. Tumawa si Tristan. Defensive much daw? Okay daw, Mika. Sige daw. Mag-order na daw siya. Gusto niya daw pero pinutol siya ni Mika. Carbonara daw. Black coffee, no sugar, at slice ng chocolate cake for dessert. Natigilan si Tristan. Tama. Eksaktong tama. Paano mo daw nalaman? Ngiti si Mika. Proud. Kasi daw favorite niya yan nung bata sila. Lagi niya daw yang in-order kapag may mga playdate sila sa... At natigilan si Mika. Kasi naalala niya. Ang mga playdate na yon. Sa isang mansion. Sa isang malaking bahay na hindi niya maalala kung saan. Bakit siya nandoon? Kasama ba niya ang parents niya? Mahinahon si Tristan, pero may lungkot sa mata. Oo daw, mga playdate nila. Nung buhay pa daw ang parents niya. Bumigat ang hangin kasi alam ni Mika na pumanaw ang parents niya nung baby pa siya. Pero wala siyang masyadong memories, wala siyang pictures, wala siyang bakas ng nakaraan. Ang sabi lang sa kanya ng tiya niya na nag-alaga sa kanya na mahirap lang daw ang pamilya nila, na magtrabaho siya ng maaga para mabuhay. Mahina ang boses ni Mika. Tama daw. Wala na daw silang dalawa. Ngiti siya peke. Pero okay lang daw. Sanay na daw siya. Tumayo si Tristan. Lumapit. Mika, sabi niya. Pero umatras si Mika. Tumawa. Anyway daw. Ino-order niya na daw ba? Kasi daw baka magalit si Manager Danny kung... Hawak ni Tristan ang braso niya gentle. Mika daw. Tara daw. Mag-usap daw sila. Please daw. At sa touch na yon, parang may kuryente. Parang may init na dumaloy mula sa kamay ni Tristan papunta sa puso ni Mika. At hindi niya alam kung bakit, pero tumango siya. Kinagabihan, after ng shift ni Mika, naghintay si Tristan sa labas ng restaurant. May dalang motor. Oo, motor. Hindi luxury car. Motor. Lumabas si Mika, gulat siya. Bakit daw siya nagmotor? At suot ni Tristan ng helmet, ngiti siya. Kasi daw alam niyang gusto ni Mika ng adventure. Inabot niya ang extra helmet. Tara na daw. Kunot ang noo ni Mika. Paano naman daw niya nalaman na gusto niya ng adventure?
At sabi ni Tristan, kasi daw nung bata sila, lagi daw siyang sumasakay sa likod niya ng bicycle niya. At lagi daw siyang sumisigaw ng mas mabilis. Tandaan, mas mabilis! Namula si Mika. Totoo. May ganun nga. Kinuha niya ang helmet. Fine daw. Pero kung daw mamatay siya, kasalanan daw niya to. At tumawa si Tristan. Deal daw. At tumakbo sila. Mula Makati, papuntang Tagaytay. Sa ilalim ng mga bituin, sa lamig ng hangin. At habang nakahawak si Mika sa bewang ni Tristan, parang bumalik siya sa childhood niya. Sa simpleng mga araw na walang problema, walang stress, walang pera-pera. Pagdating nila sa Tagaytay, tumigil si Tristan sa isang view deck. Makikita ang Taal Lake sa baba, ang mga ilaw ng Tagaytay sa paligid. Tinanggal ni Tristan ang helmet. Naalala mo daw ba tong place na to? Tingin si Mika sa paligid. Hindi daw eh. Bakit daw? May significance daw ba? Ngiti si Tristan malungkot. Dito daw sila huling nagkita. Before nawala si Mika. Natigilan si Mika. Nawala daw? Ano daw ibig niyang sabihin? Bumuntong hininga si Tristan. Sabi niya, Mika daw, after ng aksidente ng parents niya, dinala daw siya ng relatives niya. At hindi na daw niya nakita ulit. Hinanap daw niya si Mika. Hinanap daw siya ng parents niya. Pero wala. Parang daw nilamon ng lupa. Umupo si Mika sa bench. Aksidente daw? Anong aksidente daw? At doon, sinabi ni Tristan ang hindi alam ni Mika na ang parents niya, sina Antonio at Beatriz Santos, ay mga sikat na arkitekto at interior designer noon na may kaya sila. Na business partners sila ng parents ni Tristan na noong 2004 may malaking proyekto sila sa Batangas at habang pauwi sila, may truck na nawalan ng preno at nabangga ang kotse nila. Namatay silang dalawa sa ospital at si Mika na 3 taong gulang pa lang ay kinuha ng kamag-anak. Pero hindi yung mabuting kamag-anak, kundi yung mga kamag-anak na gusto lang ng pera. Seryoso si Tristan. Ang sabi daw ng lawyers ng parents niya noon, may iwan daw sila para kay Mika. May trust fund daw. May properties daw. Pero kailangan daw munang mag-18 para makuha. At ang caretaker daw noon, dapat ay si Attorney Eduardo Romualdez. Kunot ang noon ni Mika. Hindi daw niya kilala yung tao na yan. Sabi ni Tristan, exactly. Kasi daw tinago siya ng relatives niya para daw hindi siya makakuha ng inheritance. Napamaang si Mika. Hindi siya makapaniwala. Kaya ba hindi siya pinag-aral ng tiyan niya? Kaya ba pinilit siyang magtrabaho ng maaga? Kaya ba walang pictures, walang documents, wala siyang alam tungkol sa parents niya? Nanginginig siya. Kung totoo daw yan, bakit daw hindi sinabi sa kanya ni Tristan noon pa? Lumapit si Tristan. Kasi daw, hinanap niya si Mika. 10 taon daw niyang hinanap. Pero wala daw. Walang Mika Santos sa records. Walang birth certificate. Wala daw. Sabi ni Mika, kasi bigla niyang naalala. Kasi daw pinalitan ng tiya niya ang pangalan niya. Sabi daw niya, para daw fresh start. Galit si Tristan. Ginawa daw siyang invisible. Humawak siya sa kamay ni Mika. Pero daw ngayong nahanap na niya si Mika, hindi na daw niya pababayaan. At sa moment na yon, tumingin si Mika sa mata ni Tristan at nakita niya ang sincerity, ang pagmamahal, ang feelings na tagong-tago for 20 years. Mahina ang boses ni Mika. Tristan daw, bakit daw niya hinahanap? Ngiti si Tristan, gentle, kasi daw si Mika ang unang taong nagpasaya sa kanya. Si Mika daw ang unang taong hindi tumingin sa kanya bilang anak ng New Corporation. Si Mika lang daw ang nakita siya bilang tantan. Yung simpleng batang gustong maglaro lang. Namumula si Mika. Tristan, sabi niya. Lumapit ng mukha si Tristan. At kahit daw maingay si Mika, kahit daw lagi siyang nahuhulog, kahit daw lagi siyang late, ngiti siya. Si Mika pa rin daw ang gusto niya. At sa moment na yon, biglang tumawa si Mika. Oy daw! Wag daw siyang assuming. Sino daw nagsabi na gusto rin daw niya si Tristan?
Natawa si Tristan na paatras. Gago daw. Mika daw. Moment na daw eh. Tumawa si Mika, takbo palayo. Hahaha daw. Ano ba daw? Feeling pogi daw siya. Sumigaw siya. Sabi niya, tangina daw. Kilig daw siya. Pero hindi daw niya aaminin. At hinabol ni Tristan si Mika sa view deck. Pareho silang tumatakbo, tumatawa, parang mga bata ulit. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, na-realize nilang dalawa na ang pagmamahal, minsan, ay nagsisimula sa simpleng friendship. Kinabukasan, bumalik sila sa Maynila. Determined si Tristan na hanapin ang attorney Eduardo Romualdez. At tulad ng hinala niya, buhay pa ito. Retirado na, pero buhay. At nang puntahan nila ito sa bahay nito sa Pasig, gulat na gulat ang matanda. Umiiyak siya. Mika daw? Mika Santos daw? Si Mika daw ba talaga yan? Nerbiyoso si Mika. Opo daw. Siya daw si Mika. Umiiyak ang attorney Romualdez. Anak daw. 21 taon daw niyang hinahanap si Mika. 21 taon daw. At inilabas ng matandang abogado ang mga dokumentong matagal nang nakatago. Ang trust fund ni Mika, 50 milyong piso, invested wisely, ngayong araw ay umabot na ng 200 milyong piso. Ang properties, 2 bahay sa Forbes, 1 beach house sa Batangas, 1 condo building sa Makati. Ang business shares, 30% ownership sa Santos Design Company, ang kumpanya ng parents niya na ngayoy isa sa pinakamalaking design firms sa bansa. Biglang naging multimillionaire si Mika. Nanginginig si Mika, hawak ang mga papel. Hindi daw totoo to. Tabi ni Tristan, hawak ang kamay niya. Totoo daw yan, Mika. Siya daw ang tunay na heiress ng Santos family. At sabi ng attorney Romualdez, at may isa pang taong matagal nang gustong makita, si Mika, ang lolo niya. Si Alejandro Santos, ang lolo, ang tatay ng ama ni Mika. Akala ni Mika, patay na ito. Pero hindi, buhay. At nasa ospital, stage 4 cancer, hinihintay ang pagbabalik ng apo. Kinabukasan, dinala ni Tristan si Mika sa St. Luke's Hospital. Private room. At doon, nakita ni Mika ang isang matandang lalaki. Payat na, malaki ang mga mata, may nakakabit na oxygen. Pero nang makita nito si Mika, umiyak ito. Umiiyak ang lolo Alejandro, mahina ang boses. Mika daw, apo daw. Si Mika daw ba talaga yan? Lumapit si Mika, umiiyak. Lolo, sabi niya. At niyakap niya ang lolo. Ang lolang hindi niya nakilala. Ang lolang naghintay ng 21 taon para makita siya ulit. Umiiyak ang lolo Alejandro. Akala niya daw, patay na daw si Mika. Hinanap daw niya. Ginastos daw niya lahat ng pera niya para hanapin si Mika. Pero wala daw. Hagulgol si Mika. Lolo daw, nandito na daw siya. Nandito na daw siya. Sabi ng lolo Alejandro. Anak daw, patawarin daw niya. Kung daw mas naging mabuti lang siyang lolo, kung daw mas naging malapit lang siya sa anak niya, baka daw hindi nawala si Mika. Sabi ni Mika, lolo daw, wala daw siyang kasalanan. At doon, sa kwartong iyon, nagkaroon ng reunion, emotional, heartbreaking, pero masaya. Pero sa labas ng ospital, may nakatingin, may tumitingin na galit, na nanggigigil. Si Tia Salome, ang tiya ni Mika na nag-alaga, o dapat sabihin, nag-exploita sa kanya. At ang anak nito, si Carlo, ang pinsan ni Mika, na laging nangaapi sa kanya. Nasa cellphone si Salome galit. Oo daw, nakita niya na si Mika. Kasama daw niya si Tristan Yu. At nasa ospital daw sila ni Alejandro. Pakinggan daw niya. Oo daw. Alam niyang pag namatay si Alejandro, lahat ng assets mapupunta kay Mika. Galit siya. Kailangan daw nilang gumalaw. Ngayon daw. Mga linggo ang lumipas. Si Mika, dahan-dahan nang natututo ng buhay mayaman. Pero hindi siya nagbago.
Hindi siya naging maarte. Hindi siya naging suplada. Siya pa rin si Mika, maingay, hyper, makulit, at in love sa lalaking hindi niya inaamin. Pero si Tristan, obvious. Sobrang obvious. Isang gabi, dinala ni Tristan si Mika sa isa sa properties niya, ang penthouse condo na ngayon ay kay Mika na. Pero hindi pa naka-move in si Mika kasi takot siya. Umupo si Mika sa sahig, kahit may sofa. Sabi niya, Tristan, natatakot daw siya. Umupo din si Tristan sa tabi. Bakit daw? Sabi ni Mika. Kasi daw parang ang bilis ng nangyayari. Last month daw, siya ay mahirap na waitress. Ngayon daw, multi-millionaire. May lolo daw. May properties daw. May si Tristan daw. Ngiti si Tristan. May siya daw. Namula si Mika. Alam naman daw niya yung ibig niyang sabihin. Yung daw, yung nandito daw lagi si Tristan. Tumutulong daw sa kanya. Gabay daw niya si Tristan. At, yuko siya. Parang daw ayaw na niyang mawala si Tristan. Lumapit si Tristan. Hinawakan ng baba ni Mika. Tiningan sa mata. Seryoso siya. Mika Santos daw. Makinig daw siya. Hindi daw siya aalis. Hindi daw niya iiwan si Mika. Kahit daw ano pang mangyari. Nanginginig si Mika. Pero daw paano daw kung hindi siya karapat-dapat kay Tristan? Si Tristan daw, mayaman siya simulat sa pool. Siya daw, biglaan lang. Baka hindi siya bagay. Humalik si Tristan sa noo niya. Tanga daw. Si Mika daw ang pinakabagay sa kanya. Kasi daw si Mika lang ang nakakakita sa tunay na siya. Kasi daw si Mika lang ang ngiti siya, ang nagpapatibok ng puso niya. Namumula si Mika. Tumawa. Cheesy daw niya. Hahaha daw. Tumawa si Tristan. Tae na daw Mika. Kinikilig na daw siya dito, mang-aasar pa daw si Mika. Tumawa si Mika, luha sa mata. Kasi daw takot siyang umamin. Sabi ni Tristan, umamin daw ng ano? Huminga ng malalim si Mika. Na daw? Na mahal daw niya si Tristan. Siguro simula pa daw nung bata sila. Pero daw takot siyang aminin kasi baka pag sinabi niya, mawala si Tristan. At sa moment na yon, hinalikan ni Tristan si Mika. Gentle, sweet, pero puno ng pagmamahal. At si Mika, humalakhak after. Tangina daw, kilig daw siya. Pero nakakatawa daw din. Tumawa si Tristan. May moment na daw nga tatawanan pa daw. At sa gabing iyon, naging official silang dalawa. Si Mika Santos at si Tristan Yu. Ang maingay na prinsesa at ang mapangasar na prinsipe. Pero syempre, sa bawat love story, may kontrabida. At ang kontrabida ngayong beses ay si Christine Lee, ang ex-girlfriend ni Tristan, ang anak ng Lee Pharmaceuticals. Mayaman, maganda, pero toxic. At kasosyo niya, si Tia Salome at Carlo, ang kamag-anak ni Mika. Sa isang cafe, may meeting sila, sabi ni Christine. So Salome daw, ano daw ang plano nila? Masamang ngiti si Salome. Simple daw. Kailangan daw nilang patunayan na si Mika ay hindi karapat-dapat sa inheritance, na daw siya ay impostor. Sabi ni Carlo, pero ma daw, paano daw? May DNA test na daw, may dokumentong legal daw, may abogado daw. Sabi ni Salome, kaya nga daw Carlo, kailangan daw nilang lumikha ng fake evidence na daw si Mika ay nanloloko, na daw may ibang Mika Santos, ngiti si Christine, at siya daw ang tutulong sa kanila kasi daw gusto niyang makuha si Tristan. At ang paraan lang daw para gawin yon ay sirain si Mika. At nagsimula ang plano nila. Una, nag-hire sila ng isang babae na kamukha ni Mika. Pinadala nila ito sa iba't ibang lugar. Ginagawa itong scammer, nanloloko ng mga tao, nangungutang. Pangalawa, gumawa sila ng fake social media accounts. Kinukalat na si Mika Santos ay gold digger, na ginamit lang daw si Tristan Yu para yumaman.
Pangatlo, binayaran nila ang ilang reporters gumawa ng fake news na si Mika Santos ay involved daw sa ilang kaso ng scam bago pa siya naging mayaman. At si Mika, nalaman niya lahat nito nung nag-trending siya sa social media. Sa bahay ni Tristan, si Mika ay umiiyak. Hawak ang phone. Tristan daw. Tingnan daw niya. Tingnan daw niya lahat ng sinasabi nila sa kanya. Binasa ni Tristan ang mga comments. Puno ng hate, puno ng insulto. Gold digger daw. Scammer daw. Kawawa naman daw si Tristan Yu na uto daw ng babaeng ito. Hindi daw bagay ang babae sa lalaki. Galit si Tristan. Binato ang phone. Tangina daw nila. Umiiyak si Mika. Tristan daw. Baka daw. Baka tama daw sila. Baka daw hindi nga siya karapat-dapat. Humarap si Tristan kay Mika. Hawak sa magkabilang balikat. Mika daw. Makinig daw siya. Walang daw katotohanan anang mga yan. Lahat daw yan. Gawa-gawa lang. At alam daw niya bakit? Kasi daw may mga taong inggit kay Mika. May daw mga taong ayaw na sumaya si Mika. Hagulgol si Mika. Pero daw paano kung totoo? Paano daw kung gold digger talaga siya? Paano daw kung ginamit lang niya si Tristan para... Sumigaw si Tristan. Mahal daw niya si Mika. Mahal daw niya si Mika. Kahit daw ano pang sabihin nila. Kahit daw ano pang gawin nila. Hindi daw magbabago ang nararamdaman niya. At niyakap ni Tristan si Mika. Mahigpit, protective, at alam ni Mika na safe siya sa bisig ng lalaking ito. Kinabukasan, nag-press conference si Tristan kasama si Mika. At sa harap ng media, sinabi niya ang totoo. Sabi ni Tristan sa podium, may microphone, magandang umaga daw. Siya daw si Tristan Yu, CEO ng Yu Corporation. At nandito daw siya ngayon para linawin ang mga fake news tungkol sa girlfriend niya, si Mika Santos. Tumahimik ang lahat. Una daw, si Mika Santos ay hindi gold digger. Siya daw ay childhood friend niya. Nung daw mamatay ang parents niya 21 years ago, nawala daw si Mika. At ilang buwan lang daw ang nakalipas, nakita niya daw ulit si Mika. Nagtatrabaho daw bilang waitress, pero daw kahit mahirap si Mika noon, hindi daw niya ginamit si Tristan. Hindi daw niya hiningi ng pera. Kasi daw ganun siya katotoo. Pangalawa daw, ang mga allegations na scammer daw si Mika, gawa-gawa daw. May daw grupo ng mga taong gustong sirain ang reputation niya. At alam daw niya kung sino sila. At pangatlo, tumingin siya kay Mika. Mika daw, mahal daw niya. At daw kahit ano pang sabihin ng mundo, pipiliin daw niya si Mika. Araw-araw daw. At sa moment na yon, lumapit si Mika sa podium. Kinabahan, pero matatag. Hello daw. Siya daw si Mika Santos. At totoo daw. Mahirap daw siya dati. Nag-struggle daw siya araw-araw. Pero daw hindi siya nanloko. Hindi daw siya gumamit ng tao. At kay Tristan daw, tumingin siya. Mahal daw din niya si Tristan. Kahit na takot siya, kahit na daw hindi siya sigurado sa sarili niya, mahal daw niya si Tristan. At sa live television, sa harap ng milyon-milyong viewers, hinalikan ni Tristan si Mika at umiyak ang mga tao, kinilig at naniwala. Pero ang laban, hindi pa tapos kasi si Christine, Salome at Carlo, may last resort pa. Plano nilang patayin si Lolo Alejandro. Para walang witness, para walang makapag-confirm na si Mika ay tunay na apo. Pero may nakarinig sa plano nila. Sino? Ang sekretarya ni Salome, nakasosyo din ng abogado ni Lolo Alejandro. At kinagabihan, bago pa nila magawa ang plano, dumating ang mga pulis sa hideout nila. Sabi ng pulis, si Salome Santos, Carlo Santos, Christine Lee daw, kayo daw ay inaresto dahil daw sa attempted murder, fraud, at cyberbullying. Sumigaw si Salome. Hindi daw niya ginawa yan. Si Mika daw ang may kasalanan. Hagulgol si Christine. Tristan daw please. Mahal daw pa niya si Tristan. Pero si Tristan, nakatalikod.
Hawak si Mika sa kamay at lumalakad palayo. Kasi ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko, hindi umaatras, at lalaban para sa taong mahal mo. 6 na buwan ang lumipas, si Lolo Alejandro, gumaling. Miracle daw, sabi ng mga doktor. Pero sabi niya, dahil daw kay Mika, kasi daw may dahilan na siyang mabuhay. Si Mika, naging CEO ng Santos Design Company. Hindi dahil sa pera, kundi dahil may talento siya, may vision, at nais niyang ipagpatuloy ang legacy ng mga magulang niya. At si Tristan, naging fiancé niya. Sa rooftop ng Santos Design Building, luhod si Tristan, may hawak na singsing. Mika Santos daw, maingay ka daw, makulit ka daw, laging late daw, laging nakakalimot daw. Pero daw, ikaw daw ang pinaka-perfect para sa kanya. Will you marry me daw? Umiiyak si Mika, tumawa. Oy daw, anong perfect daw? Sinabi daw niyang maingay siya. Tumawa si Tristan. Oo nga daw. Pero daw mahal niya si Mika. Tumawa si Mika, luha. Mahal daw din niya si Tristan, gago daw. Yakap siya. Yes daw. Yes daw, pakakasalan daw niya si Tristan. At sa rooftop na yon, sa ilalim ng mga ilaw ng Maynila, nag-kiss ang dalawa. Habang tumatawa, habang umiiyak, habang masaya. Kasi ang love story nila ay hindi perfect, pero totoo, tunay, at puno ng saya. At yan ang kwento ni Mika Santos, ang maingay na prinsesa, at ni Tristan Yu, ang mapangasar na prinsipe. 2 childhood friends na naging lovers, 2 taong nagpatunay na ang tunay na yaman ay hindi ang pera, kundi ang pagmamahal, ang pamilya, at ang mga taong nananatili kahit ano pang mangyari. 1 taon pagkatapos ng kasal, buntis si Mika, hawak ang tiyan. Tristan daw! Tristan daw! Bilisan daw niya! Malate na daw sila sa ultrasound. Tumatakbo si Tristan, suot ang sapatos. Sandali lang daw. Hindi daw niya makita yung car keys, sabi ni Mika. Nandyan lang daw sa bulsa niya, gago daw. Check si Tristan, totoo nga. Oo daw. Oo nga pala daw. Tumawa siya. At tumatakbo silang dalawa, late na naman. Parang dati. Pero masaya. Kasi kahit gaano ka-chaotic ang buhay, basta magkasama sila, okay na. Ang wakas. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe. I-comment niyo rin ang inyong saloobin tungkol sa ating storya at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads. Hanggang sa muli!